bago tayo ano siguro, mag-adjourn. Oo, iano natin, makibalita lang muna tayo kung kamusta na si Pangulong Duterte diyan sa The Hague kasi alam ninyo, kukuwento ko lang kasi itong kumpare ko na to, si Mayor Basti Duterte, sa kanilang tatlong magkakapatid, actually apat sila pero sa kanilang tatlong magkakapatid na anak nito ni Zimmerman, ni Mambet, ano yan, lahat lumayo sa tatay. Si VP Sara at saka si Pulong, makananay kasi talaga yan. Si Basti din naman makananay. Pero si Basti yung nagstay sa side ng tatay niya. Hindi nagstay sa bahay Bumili si Basti ng bahay or merong bahay si Basti or nagstay si Basti sa bahay na adjacent, katapat lang ng bahay ni Pangulong Duterte. Kasi naaawa daw siya sa tatay niya na kasi maliit lang yung pamilya nila, apat lang sila magkakapatid Tapos si Kitty, iba pa yung nanay. Maliit lang yung pamilya nila, nalulungkot siya kasi yung tatay nila, yun nga, parang iniwanan na ng dalawang kapatid kasi more on ang Pulong at ang VP Sara, more on talagang makananay sila. So si Baste, sabi niya, doon lang hindi ako umalis sa side ng tatay ko kasi talagang I look up to my father. Kaya nga tinanong namin siya nung unang interview namin sa kanya nung unang pagtatagpo namin. Sabi ko, Mayor, yung mga tao parang inaano ka na parang ikaw yung nakamana ng gestures ng tatay mo, pananalita ng tatay mo, yung body language, ikaw yung nakamana. Sabi niya, I think that's subconscious. Maybe because I look up to him so much, I idolize him to the point na nagiging na parehas na pala kami ng kinikilos, sabi niya. Kasi ako talaga, lumaki ako sa tatay ko. Ang mga kapatid ko, nag-asawa, lumipat sila ng bahay, lumayo sila sa bahay ng tatay ko. Pero ako stayed sa tabi ng tatay ko. Every occasion, magkasama kami ng tatay ko. Not that tinalikuran ng mga kapatid niya yung tatay niya, hindi yun ganun. Pero mas madalas si Basti Duterte na kasama niya yung kanyang tatay sa mga pag-ikot-ikot sa mga lugar, sa pagmumotor. Mas adventurous din kasi si Tatay Digong, katulad din ito ni Basti Duterte. Nagmumotor din to, katulad ng tatay niya. Actually nga, sabi nga ni Basti, dahil hindi na makapagmotor yung tatay niya, yung mga motor ng tatay niya, pinagkukuha niya na I mean, ganun sila ka-close dalawa, kaya daw, yung mga gestures, hand gestures, yung mga ganyan, yung mga mura, yung the way ng pagsasalita, yung pagkilos-kilos, nakuha, hindi lang yung pagiging chick boy. Nakuha nito ni subconsciously, talagang na-absorb nito ni Basti Duterte. So, sa tatlong magkakapatid na yan, talaga, pinaka-close talaga si Baste sa tatay niya or pinaka-malapit kasi malapit din ang bahay. Pero talagang ang pinaka na baby na Duterte, si Kitty talaga kasi siya yung pinaka-bunso. Kasi si Pangulong Duterte, kaya nga sabi nila mas naging tatay pa si Pangulong Duterte ng mga taga Davao kaysa sa amin. Kasi nung si Pangulong Duterte daw ay mayor, hindi daw talaga yan humihinto sa bahay. Mas madalas daw yan na kausap yung yung mga barabarangay sa liblib. Mas madalas daw siyang kasama niya yung mga tao kaysa doon sa pamilya niya. Kulang talaga yung oras ng ni Pangulong Duterte sa pamilya niya. Dumating pa nga daw sa punto na talagang nagiging mahigpit na rin daw si Pangulong Duterte sa kanila to the point na parang, alam mo yun, masyado nang nagiging strict. Hindi ba sinabi rin naman ni VP Sara yan dyan sa Sinabi din ni VP Sara yan dyan sa Hong Kong, sabi niya, hindi ka tao sa akin kung hindi ka doktor o kaya abogado. Di ba yun ang sinabi niya?
O so parang militar ang ano ang upbringing ni Pangulong Duterte nung mga bata sila. So balita ko pa nga Ito si Mayor Baste tsaka si Pulong napagbubuhatan pa nga daw yan ng kamay ni ni presidente nung mayor pa si nung mga maliliit sila dahil talagang karinyo brutal yan si Pangulong Duterte medyo stricto talaga yan at talaga yan gusto niyan maayos ka kaya nga hindi ako naniniwala yung sinasabi putangina na si Baste adik si Pulong adik putangina kung adik yan baka si Pangulong Duterte pa pumatay sa mga yan kaya yung pinapakalat ng mga fake news peddler na itong mga to may mga bisyong maaaring may bisyo nito mambabae uminom pero lahat naman ng lalaki siguro ako umiinom din naman ayaw ko na mambabae kasi hindi talaga ako ganyan na ako magpare so ang alaga talaga si Kitty kasi nga yung parang kakulangan ni Pangulong Duterte sa panahon dito niya na ibuhos kay Kitty kaya ang pinaka-close talaga at pinaka-nababy si Kitty pero ang sa tatlong magkakapatid yung talagang malapit sa tatay si Mayor Baste Duterte talaga so ayun medyo nakakalungkot kasi first time niyang makita si Pangulong Duterte tsaka ang laki ng pinayat ni Baste noong simula nung si Pangulong Duterte excuse me itinapon sa hig ang laki ng pagbabago ng katawan ni Mayor Baste parang talagang nakita mo na affected talaga siya and ito first time niyang nakita si Mayor parang humina at saka tumanda. Well, nung nakaraan kinuwento ko sa inyo na I think PRD was rushed to the hospital or tiningnan ng mga doktor kasi medyo nagkaroon daw siya ng water retention. Yung manas baga, edema ba tawag doon? O minanas daw kaya syempre sa edad niya matanda na 80 years old, medyo delikado na talaga lalo na yung pagkain yun ang yun ang pinaka importante kasi although yung mga chef daw diyan yung mga cook diyan sa facility natututo na ng Pilipinong pagkain iba pa din talaga pag Pinoy yung nagluluto iba pa rin talaga pag alam mo yun yung nakakakain ka nung natural na Filipino food. So, for the longest time, si Pangulong Duterte, gala, tapos bigla mo siyang i-confine, plus wala siyang nakakausap, and yung pagkain niya, hindi siguro ganun kasarap, kaya talagang nahihirapan siya mag-adjust. And ito nga yung sinasabi ni Baste na isa sa kinalungkot niya, kasi nung nakita niya yung tatay niya, medyo malaki yung ipinagbago. Ayan, pakinggan natin itong update ni Baste. Puno ng kasinungalingan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kaugnay ito ng alok ng Pangulo ng pakikipag-ayos sa pamilya Duterte pero dapat walang kondisyon. Samantala, nalungkot naman si Mayor Baste ng personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan. Si Jason Rubrico magbabalita. Dinalaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa loob ng detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Aminado si Mayor Baste na nanibago siya sa itsura ng dating Pangulo na ayon sa kanya ay pumayat. Nung una ko lang nakita because physically medyo nag-iba yung pumayat siya Kasi walang tuyo. We're Filipinos we want Filipino food. So pumayat. So yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na yung syempre machismo image. Medyo naapektuhan ako. Yung sinabi niyang medyo naapektuhan ako, malaking yun. Malaking bagay yun. Yung umamin ka na you are saddened sa isang napakalaking napakalaking
lamat nun sa kanyang puso. Siyempre nakikita mo, simula maliit ka hanggang lumaki ka, matapang siya, tough siya, leader, tapos biglang makikita mo nasa isang facility. Pagkatapos na magtrabaho para sa bayang Pilipinas, para sa mga kababayan niya, hindi nagnakaw, tapos makikita mo nakakulong yung mga congressman, putang ina niyan. Sila pa yung mga nasa labas, sila yung mga nagkakamal ng pera, nagmagnanakaw pero hindi nakakulong. Yung si Franz Castro na child abuser, putang ina, nakakapag-rally pa. Oo, alam mo, minsan talaga unfair ang buhay, no? Unfair ang buhay doon sa mga taong straight eh. So, nung narinig ko yung sinabi niya na medyo naapektuhan ako, sabi ko, malungkot tong pare ko na to. Kaya kailangan lumabas kami. Pumunta kami sa may Amsterdam, doon sa favorite hangout ng lahat ng mga nagpupunta sa Amsterdam. Wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So, sooner or later is going out. Naniniwala si Mayor Baste na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama at ang pagdadala sa kanya sa Dahig. Nanindigan ang alkalde na hindi karapat-dapat ang sinapit ng kanyang ama, lalo na't buong termino nito ay ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan. I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country. So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. Samantala, hindi rin pinalampas ni Mayor Baste ang panawagan na reconciliation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Pero giit ng alkalde, hindi ito tunay na pakikipag-ayos. Talaga tunay, putang ina. Tao na to, sinungaling to eh. Tanginan niyan, mahihiya nga si Pinocchio dito eh. Siguro kung ito, si Pinocchio, tanginan yung ilong niyan, baka naikot na yung buong mundo. Sa sobrang sinungaling ng hinayupak na ito. Mga ganyang mukha, putang ina, huwag niyo pagkakatiwalaan niya. Pag nanganak kayo, ganyan ang mukha, putang ina, ibalik niyo sa sinapupunan niyo yan. Yan ang mukha ng demonyo. Yan ang mukha ng Satanas. Ganyan. Yan ang mukha ng tao na walang kaluluwa. Lalo't sinabi pa ng Pangulo na ang pagkakasundo ay dapat walang kondisyon. Matatanda ang isa sa mga kondisyong ipinanukala ng mga kalyado ng Duterte ay ang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte sa bansa. Gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, antod karon po. Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. Maraming beses na. Puro kasinungalingan yung tao na yan. Kaugnay naman ang pahayag ni Marcos Jr. na hindi siya magre-resign dahil hindi raw niya tinatakbuhan ng problema, may matalas na tugon si Mayor Baste. Hindi daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. Yun na. Tama. Siya man ang problema. I think, wala man talaga mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that... Walang bayag yan. Ang taong hindi marunong tumanggap ng kanyang kamalian ay mas bading pa sa bakla. Ang totoong lalaki nagpipink. Ang totoong lalaki nagsosorry. Ang totoong lalaki nanunuyo. Ito si Bongbong, putang inan to. Anak lang talaga ito ng mayaman. Mata pobre lang tong buwakan ng inan to. Pero walang pagmamahal sa bayan tong hayop na ito. This country is, divided. It's in... Mayor, we talk about message. In ruins right now. Git pa ni Mayor Baste Duterte, sinasadyang pagwatak-watakin ng kasalukuyang administrasyon ang sambayanan upang mapanatili ang kontrol nito sa kapangyarihan. Ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us
So, yan yung, that's how you conquer, you know. Yes, divide and conquer. Oh, so may alyado siyang pula, may alyado siyang dilaw, tapos guguluhin nila yung bayan. Oh, para kunyari siya ang mag-aayos. Ganun. People, divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila na makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Kaya nagkakagulo tayo. So, we have to remember na lahat tayo Pilipino. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, you know, Pilipino tantanan. At the end of the day, we have to help each other. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayun. Oh, di ba alam mo ang ganda-ganda nitong stand ni Pangulong Duterte dito sa gilid yan sa gilid, ayan ang ganda Parang yung ang bata-bata niya pa diyan, ang lakas-lakas niya talaga diyan I really hope and pray that sooner or later ay mapauwi na si dating Pangulong Duterte dito sa kanyang bayan at magsilbi na siya sa sa Pilipinas, sa Davao, dahil inaantay na siya ng kanyang mga constituents doon, hindi lang sa Davao pati sa buong Pilipinas. Ngayon. So again, maraming salamat mga kababayan. Natapos na naman po ang isang araw ng ating walang kwentang talakayan. Manatili po kayo nakasubscribe at manatili po kayo mag-comment. Babasahin ko lahat ng inyong mga comment, lahat ng mga gusto nyo sabihin nyo para mabasa ng kinauukulan. Mabuhay kayo at sana ay mahaba pa ang ating pagsamahan. Kita-kits mga bossing, magandang araw po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka,
sa harap